Okay. Yun, continuation na 'no, nawala tuloy ako. So yun, yung mga mayayaman 'no, na dapat parusahan, bawiin ang yaman nila 'no, para hindi na pamarisan mga kapogi. Kasi ito lang yung way na alam ko na makakapagpabago sa sistema ng pulitika natin 'no, na hindi na sila mag-a-attempt na mag-corrupt kasi alam din nila yung ending, 'di ba, na 'pag may nagturo sa'yo na ikaw ay nagnakaw, napatunayan ka na nagnakaw, na ganito na naging saving mo, na dati ganito lang pero napakadali naman i-trace yan mga kapogi kung nagnakaw talaga yan o hindi, 'di po ba? Okey, so napakadali yan mga kapogi. So, simula pa ng panahon ni Cory Aquino hanggang ngayon wala pa ring nasasampulan ng mga money laundering na yan 'no, yung mga pangungurakot na yan, yung mga lagay-lagay na yan 'no. So mga kapogi, siguro panahon na para baguhin ang sistema na yan mula kagawad, kapitan, mayor, konsehal, kongresista, mga senador 'no. Wala akong na ano pa na nakikita talaga na, at saka yun, may mga nakukulong pero nakakalabas din naman, 'di ba? So mga kapogi, siguro panahon na para magkapangil yung batas sa mga mambabatas din 'no. Magaling sila mambatas, eh, pero 'pag sila may mali hindi sila nababatas 'no, napaparusahan ng batas. Panahon na para baguhin 'no. Naghahanap ako ng presidente na nahahabol sa kayamanan ng bayan na ninakaw ng mga nakaraang administrasyon. Ibalik ang sweldo sa mga lahat ng nasa gobyerno na minimum wage lang din. Pumantay sila, pare-parehas lang tayo nagtatrabaho. Ano ba pinagkaiba ng trabaho nila sa trabaho namin? Mas mahirap pa nga trabaho namin, ah. So, hindi nila deserves yun mga kapogi 'no. So, kung under man yan sa constitution natin, labag man na sa constitution, dapat nang baguhin yung constitution na yan 'no. So, yun, kung magiging patas ang sahod nila, sana ewan ko lang kung tatakbo pa rin sila. Kasi lagi nila sinasabi, yung mga nasa government, yung mga ano na yan, puro public servant. Gobyerno kayo, public servant kayo. Public servant, eh, hindi naman ang interest nila public service, eh. Ang interest nila yung sweldo, eh, 'di ba? Yung makukurakot nila, eh. Yan naman ang totoong interest nila, eh, 'di ba? That's why nga nanunuhol sila, eh. 'Di ba? No vote buying pero napakaraming nag-aalok ng pera, 'di ba? Kapalit ng boto natin, 'no? So kung magpapatuloy yung ganito, 'no, na sistema, kailan pa yan mababago, 'no? So the only way para mabago ito mga kapogi 'no, ibalik ang sweldo 'no, sa minimum lahat ng mga nasa gobyerno. Ngayon sigurado ko na ang mga uupo diyan ay ang may interes lang na maglingkod talaga sa bayan, 'di ba mga kapogi? So yung perang pinapasweldo natin sa kanila, ilaan na lang sa mga negosyo. Ito na tayo sa pangalawang part na, yung sinasabi ko na technology 'no, na kailangan ng isang bansa. Can't you imagine mga kapogi? Isipin niyo na lang sa inyong mga sarili na lang. Like US, Japan maliit na bansa mga kapogi, like Russia, European country, China, sila yung mga mayayaman. Bakit sila mayayaman? Simple lang. Pansinin niyo kung anong katangian meron sila, pare-parehas, 'di ba? Ito yung tinatawag na technology. Simula pa ng mga ninuno natin mga kapogi, gusto ko na ipaunawa sa inyo 'no, na ang lahing Pilipino ay wala naman talagang hilig sa technology. That's why nakikita ko pa rin hanggang sa ngayon 'no, na yung mga nakaupo sa gobyerno na walang hilig sa technology. So that's why wala silang pagpo-focus dito, 'di ba, tama? Eh, papaano ka magfo-focus sa isang bagay na hindi ka naman interesado, 'di ba? So kung interesado ako sa technology, so that's why ito yung ipinupush ko 'no, na which is eto naman talaga ang kailangan ng ating bansa mga kapogi, 'no? Okay. So, mabalik ako yung simula pa nung mga ninuno natin mga kapogi, tingnan niyo, panoorin, isa-isip niyo, panahon ng Kastila, ang panlaban natin itak, sibat. Samantalang sila may mga kanyon, may mga baril, may mga, rifle, 'di ba, mga kapogi, meron na rin silang mga machine gun. So, anong laban ng sibat versus sa mga weapon na yun? So, that's why nasakop nila tayo mga kapogi. So, simula pa lang nung mga ninuno nating pogi, sinasakop na tayo kasi wala tayong technology. Na which is yung nanakop sa atin na mga Kastila, meron na silang mga technology. And then, sumunod tayong sinakop, Japan. 'Di ba? So, bakit tayo nasakop ng Japan? Kasi meron na silang mga airplane, like meron na silang mga kung ano
weapons na mas malakas kumpara dun sa mga Kastila, 'di ba? So ito yung mga halimbawa mga kapogi na nagpapatunay na mga kapogi na teknolohiya is equivalent to power, 'di ba? Meaning kapag mayroon kang technology, may power ka mga kapogi. So ngayon tatanungin ko kayo mga kapogi, sino mga namuno sa gobyerno natin ang narinigan nyo na ng ganito? 'Di ba? Wala. Ano lagi nilang pangako? Iisa-isahin ko sa inyo. Lagi nilang pangako sa inyo, medical, education, medical, infrastructure, at ang lagi nilang higit na pinagmamalaki ay ang mga investors. 'Di ba? Ano ba ang kahulugan sa inyo ng investor? Sabi nila pag may investors daw, katulad nung nakaraan sinabi na naman si Marcos na magdadala siya ng mga investors dito na gagawa ng mga weapon, gagawa ng manufacturing ng weapon dito sa ating bansa, no? So, investors na naman. Bakit? Ang tanong ko, hindi ba kaya ng naku po si nanay sumabay, wait lang mga kapogi.